Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang isang businessman. Ayan, ang nawala yung kanyang $20,000 sa crypto scam. Yan, sa isang crypto scam. Ang nagdulot po nito ay ayan, yung scammer ay nagkamali po siya. Ayan, sa isang vendor yan ng crypto. Yan, nagkamali po siya at dyan po ang dahilan. Yan po ang dahilan kung bakit siya na-scam. Pero yan, mas ipapaliwanag po natin yan, ito, kung ano nga ba ang nangyari sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi rito, an Indian businessman in Abu Dhabi has been left devastated after mistaking the scammer's identity as his previous vendor with the same name, resulting in a loss of $20,000 in a well-executed cryptocurrency scam. Ayan, yan po yung naging dahilan. Yung akala niya, yung yung vendor kung saan siya bumibili ng cryptocurrency ay akala niya ay yun yung parehong vendor. Ayan, yun pala yung napuntahan niyang vendor ay pag-aari pala ng isang scammer. Ayan, yan po yung parang ginagamit nila na yung kinokopya po nila. Yung katulad ng isang sabihin natin ay meron tayong isang platform kung saan tayo ay bumibili ng ating cryptocurrency. Ngayon ang ginagawa ng mga scammer ay kinokopya nila yung platform na ito. Kaparehong pareho. Ayan. Ngayon ay yan yung kanilang isi-send sa iyo. Tatargetin kanila kung alam nilang isa kang users sa platform na ito, tapos tatargetin kanila, isi-send nila yung peke na platform na kanilang ginawa. Diyan naman kung pag nagkamali ka tapos na-click mo yung link at nabisita mo yung kanilang platform at dyan ka bumili ay ayan na. Loss na yung in-spend mo rito. Kaya yan, sabi dito ay reluctant to take a substantial risk. Rashid opted to dip his toes in the water by investing $1,000 in cryptocurrency trading platform recommended by Nancy. Ayan, may recommend po pala ni Nancy. Ayan, ang isang crypto trading platform. At yan, si Rashid ay nag-invest ng kanyang $1,000. His initial capital grew to $3,000 to his amazement within a few days. Ayan, sobrang bilis po. Yung kanyang $1,000 ay naging $3,000. Ayan, naging $3,000 sa loob lamang ng ilang araw. Ayan, napakabilis pong lumago. He withdrew the initial amount and left the profit within the platform. I transferred $1,000 from the trading account to my Binance account and from there to my bank. The process went smoothly. I was delighted, Rashid recounted. Ayan. Nang kumita raw po ito ng yung kanyang investment na $1,000 ay nang kumita ito ng $3,000. Winidraw niya or kinuha niya yung kanyang initial capital na $1,000. Ang kanyang tinira ay yung kinita nito na $2,000. Yung kanyang ginawa sa $1,000 niya ay inilipat niya ito sa kanyang account kay Binance at mula kay Binance ay papunta sa kanyang bank account. Kaya yan, wala naman po naging problema sa mga transactions. Sabi niya dito ay the process went smoothly. Convinced of the scheme's authenticity, Rashid invested $20,000. Ayan. Dahil sa na-convince daw po or nagkaroon ng tiwala si Rashid sa platform, ayan, malaki na yung kanyang ipinasok na amount ng pera dito na nagkakalaga ng $20,000. However, when he attempted to withdraw his profits, he was informed of a 30% tax requirement. Ayan, nung withdrawin daw po niya yung kanyang profits dito sa kanyang investment na $20,000, ay bigla pong hinanapan siya ng 30% na tax requirement. Saima shared that when she inquired about this with others in the WhatsApp group, they claimed they could withdraw the funds after paying the taxes. Ayan. Nag-inquire naman po siya sa iba. At sabi nila
na-claim daw nila or sila ay naka-withdraw nang mabayaran nila yung tax na ito. We became suspicious, Saima recalled. So we attempted to contact the alleged investor from the UAE but none of them answered. That's when we realized it was all a scam and we had been deceived. Ayan, yan po yung sinabi ni Saima. Naging suspicious po sila kaya kinontak daw po nila yung mga investors sa UAE. Kahit ni isa sa kanila ay wala pang sumagot. At dito mo nila nalaman na sila ay na-scam at sila ay naloko. Phone calls placed to these cell phones numbers by Kaliji Times confirmed that they were inactive or not in service. Ayan, yung mga number na binigay. Ayan, pagmamay-ari ng mga investors ay hindi po pala matawagan or inactive ang mga ito or not in service. Ayan, scammers behind the racket called the pig butchering scam use social media, dating apps, WhatsApps, and text messages to make contact. Ayan, yan po yung ginagamit nila. Kukontakin ka po ng mga scammers sa pamamagitan ng mga social media. Ayan, mga text, mga apps, WhatsApps, mga text, ayan, sa Facebook, ayan, lahat po dyan. Isesend po nila yan, lalong-lalo na kung alam nila na gumagamit ka ng ganito or mahilig ka sa ganito. Ayan, kung mahilig kang mag-invest, ayan, ikaw yung potential target. They often start by pretending to have made a mistake and continue talking even after being corrected. Over time, they build trust and persuade victims to invest in cryptocurrency trading, offering insider tips. They guide victims to download an app or visit a website which the scammer secretly controls. Ayan, yan po yung ginagawa ng mga scammer. Kumbaga nasubukan, pag ikaw naman ay medyo nagka-interest sa kanila ay ang gagawin nila ay bibigyan ka ng mga guides. Ayan, para i-download yung kanilang mga applications or bisitahin yung kanilang website para mag-create ng account. Pero yun pala ay kontrolado ito ng mga scammer. Siyempre yung tactic nila dito, yung talagang common tactics na ito, na pero effective pa rin. Yung kung pag pinasok mo rito yung investment mo, yung initial investment mo, yung iisipin mo, sige maglalagay ako ng maliit na amount. Yan, para ayos lang siguro kung pag nawala ito at hindi ito masakit sa bulsa. Ayan. Tapos ayan, naglagay ka ng worth $1,000. Kasi ayos lang naman yan na mawala kasi hindi naman po gaanong malaki. Ayan, kapag ayan, kunwari ganyan, yan lamang, kayang-kaya, sabihin natin na kayang-kaya mo yung halaga na yan na mawala sa iyong bulsa. Ngayon, ay bigla itong kumita ng malaki. Sabihin natin naging $10,000. Ayan, na ikaw ayan, kinuha mo, winidraw mo, profit mo na yan at nailagay mo sa iyong bangko at ayan, nagkaroon ka ng matinding tiwala sa platform na ito ay isang legit. Ayun, diyan po yung paraan para makuha ng scammer yung tiwala sa iyo, yung iyong tiwala. Kaya ayan nga ngayon ay tiwalang-tiwala ka na. O sige, maglalagay ako ng malaking amount. Siguro lagyan ko na ng $100,000. Ayan, para siguro kung kumita ito, napakalaki. Ayan, linagyan mo ng $100,000. Kasi nung umpisa naman ay nagbayad naman sila. Ngayon, nung pinasok mo yung $100,000, biglang wala na. Ayan, nakikita mo na kumikita ito, lumalago yung investment mo, pero ang problema ay hindi mo ito mailabas. Yun pala ay na-scam ka na. Ayan, common tactic po yan. Talagang yung umpisa ay talagang maganda. Ipapakita nilang mga scammer na talagang sila ay legit. Pero sa sunod, or nag-aabang sila na maglagay ka ng mas malaki na amount, dyan ka po nila lolokohin or dyan na po sila tatakbo. Kaya ayan ang aking masasabi rito. Napaka-common yan na tactic. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.